lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Batiin natin ang mga katabi natin. Good afternoon. At mga kapatid, ngayon po ang huling first Friday ng taong 2024. Kaya mga kapatid, sa lahat ng mga biyaya, sa lahat ng kabutihan na ibinigay sa atin sa taong ito ng Pong Jesus Nazareno, bigyan natin siya ng palakpak, ng papurit, pasasalamat, ng mas malakas para sa Kanya. At sabihin natin ang sabay-sabay, thank you, Lord. Sabihin nyo sa katabi nyo, magpasalamat ka. Para may pagbabanta, magpasalamat ka. Ikaw nakaupo, magpasalamat ka. Alam nyo mga kapatid, ilang araw na lang matatapos na po ang taong ito. Meron akong gustong itanong sa inyo. Ito medyo hamon, maging honest kayo. Ilan sa inyo dito, matatapos na ang taon na ito Ilan sa inyo dito, ang hanggang ngayon, may hinihintay pang biyaya mula sa Panginoon, taas ang kamay. Wow, yung iba dalawa pa, parang gustong unahin siya. So lahat tayo, siguro may ilang buwan na, ilang linggo na, ilang taon na, hindi pa ibinibigay sa iyo. Ang tanong ko lang, at ang aking pinagtataka at hinahangaan, bakit nandito pa rin kayo? Hindi pa binibigay. Hindi pa ginagawa, Father. Balik ako ng balik dito, ang mahal ng pamasahe. Ang init, ang layo. Pero hindi pa niya binibigay, hindi pa niya ginagawa. Pero bakit nandito pa rin ako? Sapagkat mga kapatid, ngayong unang linggo ng Adbyento, makikita natin, pag di nyo pa nakita ito, pagkalaki-laki ng kandila dito. 4 na kandila ng ating korona ng Adbyento o Advent Wreath. Nasa unang linggo tayo ng Adbyento. At ang bawat kandilang yan, meron ako minisano Miyerkules, pagtingin ko 3 lang yung kandila. Sabi ko, nag-brown out kagabi, ginamit ninyo? 4 na kandila na sumisimbolo sa 4 na linggo ng Adbyento at bawat kandila ay mayroong biyaya. Ano ang 4 na biyaya ng Adbyento na sinisimbolo sa ating kandila? Ang biyaya ng pag-asa, ang biyaya ng kapayapaan, ang biyaya ng kagalakan, ang biyaya ng pag-ibig. At sa unang linggo ng Adbyento, pinagninilayan natin ang unang biyaya ng Adbyento, ang pag-asa. Sabihin sa katabi ng malakas, may pag-asa ka pa. May pag-asa ka pa. Kaya nga nandito pa rin tayo pare-pareho. Pakinggan natin ang ating ebanghelyo ngayon na narinig. Dati-dati, isa lang yung bulag na sumusunod kay Kristo. Ngayon, 2 sila. Anak ni David, maawa ka sa amin. 2 bulag ang sumusunod kay Kristo. Pero mga kapatid, marahil, magtataka tayo, hindi lang yung 2 bulag. Sa ibang ebanghelyo natin, marami, libo-libo ang sumusunod sa Kanya. Nung isang araw yatang ebanghelyo yon. Sino yung sumusunod sa Kanya? Hindi naman yung mga malulusog, malalakas, matatalino, matutuwid. Sino ang mga sumusunod kay Jesus? Pilay, pingkaw, bulag. Mga taong may kakulangan, may kapansanan, may pangangailangan. Sabi ni Kristo doon sa isang ebanghelyo, 3 araw na silang sumusunod. Parang ikaw, hindi lang 3 araw, ilang taon ka nang sumusunod-sunod sa Kanya. Pero bakit nandito ka? Sapagkat ikaw ay sumusunod ng may pag-asa. Amen? Ikaw ay sumusunod ng may pananampalataya. At yun ang binubuhay sa atin ng unang linggo ng Adbyento.
bago matapos ang taon na ito, bago ka sumuko, makinig po kayo. Siguro maraming beses, montik-montik na. Montik-montik ka nang umayaw. Montik-montik ka nang tumalikod. Montik-montik ka nang magsawa. Montik-montik ka nang tumigil. Pero salamat, dahil nanatili ka at ang lahat ay biyaya. Biyaya ang pag-asa. Kaya nga, wag ko kayong mag-alala. Meron pang ilang araw, ilang linggo. Malay mo, bago matapos ang taon na ito, ibigay niya, ipagkaloob niya ang matagal mo nang pinaniniwalaan na ibibigay at gagawin niya. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya nga ang meron dun sa 2 bulag na yon, sabi natin kanina, magpasalamat ka. Marahil, marami ka pang hinihingi, marami ka pang kulang, marami pang wala, pero huwag kang dyan. Marami na ring binigay at ginawang maganda ang Diyos sa iyo. Kaya nga sa huling bahagi ng ating ebanghelyo, ano ang sabi ni Kristo? Huwag nyo nang ikwento sa iba na pinagaling ko kayo. Huwag nyo nang sabihin sa iba. Pero anong ginawa nitong 2 bulag? Sila ay umalis. Ibinalita nila sa buong lupaing iyon ang ginawa ng Panginoon sa kanila. Kaya mga kapatid, sana sa unang linggo ng Adbyento, ito ang baunin nating pare-pareho. Hindi lang tayo ang humihingi ng pag-asa. Ang gusto ng Panginoon, ikwento mo rin sa iba kung paano kanya pinagaling, pinatawad, binigyan at iniligtas. Maging pag-asa ka rin sa iba. Huwag mo sabihin na wala kang maibibigay na kung anuman. Kaya tayo bilang mga deboto, meron tayong misyon. Ano ang sabi natin? Ang pagdedebosyon dapat mauwi sa pagmimisyon. At ano ang misyon natin? Na katulad ng ginawa ng Nazareno sa atin, maranasan din ito ng iba. Mabuhay tayo nang nakatingin ng may pag-asa. Sabi nga, to live looking through the eyes of God. Tumingin tayo ng may pag-asa. Sa mga pagkakataon na parang wala nang nakakakita ng maganda mong ginagawa. Sa mga pagkakataon na parang wala nang nakakakita ng kabutihan mo. Sa mga pagkakataon na hindi mo na rin nakikita ang mabuti at magandang magagawa mo sa iba, tumingin ka sa Diyos. Dahil lagi kanyang tinitignan ng may pag-asa. Sa pagkapatuloy na misa natin, mga kapatid, marami tayong dapat ipagpasalamat sa Diyos. At isa diyan, ang biyayang binigay niya na hindi tayo sumuko. Matatapos na ang taon na ito. Sana ang mga hindi mo pa nakikita, ang mga hindi mo pa nakukuha, ang mga hindi pa nangyayari, ay huwag maging dahilan para umayaw ka, para tumigil ka. Lagi niyong tatandaan, ang no, N-O, ay hindi laging now, over. Pwedeng next opportunity. Araw-araw, maniwala at mabuhay tayo na may pagtingin ng Diyos, may pagtingin sa pag-asa. Amen. Magsitayo ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, hilingin natin sa Diyos Ama
nabuksan ang ating mga mata upang makita natin ang kanyang daan at makasunod tayo ng buong puso sa kanya. Ang ating pong itutugon, Panginoon, pagkalooban mo kami ng liwanag. Panginoon, pagkalooban mo kami ng liwanag. Ang simbahan naway maging isang kapanipaniwalang saksi ng Ebanghelyo at maging matatag na gabay ng kapayapaan at pagkakaisa. Manalangin tayo. Panginoon, pagkalooban mo kami ng liwanag. Ang mga nanunungkulan sa pamahalaan